Good day mga ka-survey. So in this video po is ituturo ko sa inyo kung paano magpasok ng update or code ng ating mga receiver. So I have here my base and my rover. So pakita ko po sa inyo kung paano natin ipasok yung bagong code natin. So very easy lang po. So okay. So i-run lang po natin yung ating field master. Okay. So in my case ito siya. Okay. STEC Field Master, no? So, doon naman po sa mga Surpad or AGStar user, meron na po tayong separate video on how to input na code, no? So, dito naman tayo sa Field Master. Okay? So, pagkaroon ng ating Field Master, so, be sure lang po na, by the way, bawat receiver po is meron siyang unique na code, no? So, ingat po tayo, baka magkapalit yung code na ipinadala sa atin. So, every receiver, meron siyang unique na code, no? Na para sa kanya lang. Okay, so, for now, kung gusto kong magpasok ng code, okay, so punta lang ako sa device, okay, connection, and then, be sure lang na connected kayo sa receiver na kung alin yung, or kung saan yun yung i-update niyo. So, for this example, i-update ko yung code ng aking base. So, hanapin ko lang yung serial number ng base dito sa ating list, no? Sa connection na menu. Okay? So, just in case na wala rito yung serial number nyo, just click lang search para makita nyo yung serial number. So, nandito na yung aking base, yung 189. So, select ko lang siya. Click ko lang yung connect. Okay, so once connected, diretso tayo sa device activation. Okay. And then there's two kind of code, no? Yung isa, yung QR code, and then yung isa yung kung halimbawa na-receive nyo siya via SMS, normally is a combination of random numbers, no? Na pwede nating i-type directly dito sa ating screen, no? Okay. So in my case, I have my QR code, so click ko lang yung scan na button. Okay. And then, click lang natin yung activate. Okay? So, magsasabi naman yan kung registration is successful. Okay? So, kung nag-fail siya, sometimes, i-rescan lang natin, ulitin lang natin. Then, after a few tries, kung talagang ayaw na, so, reach out lang kayo sa amin para ma-issuean kayo ng panibagong code. Okay? So, once confirmed, double check natin, balik tayo sa device activation, and then makikita natin sa screen natin yung expiry date, malalaman natin kung kailan siya next na mag-expire. So, in this case, ang sabi niya rito is 2025-06-23. So, mean to say, June 23, mag-expire siya. So, be sure lang na before the expiration, request na po kayo ng code sa amin, no? Okay, para hindi kayo abutan sa site na mag-expire yung code natin para walang hassle. Okay. So next is yung ating base naman, no? So in that case, yung ating rover naman, no? So natapos na tayo sa base. So punta tayo sa connection ulit. Click lang natin yung stop and then i-select naman natin yung serial number ng ating rover. Okay, then connect. So same procedure lang din. Pasok lang tayo doon sa okay, so kung expired na yung code ninyo, automatic mag-pop up naman. So, pwede mo siyang diretsong i-register. Okay, kung hindi pa naman, may few days pa, pasok lang dito sa device, tapos device activation. And then, scan lang ulit natin para sa ating rover. Okay, then click natin yung activate. Okay, registration is successful. So, confirm lang natin. Double check. Okay, so makikita natin dyan sa screen natin ang panibagong expiry date niya is 2025-06-23. Right, so yun lang po, very simple lang, and FYI lang po, FYI, so be sure lang po na updated yung ating mga account, especially doon sa mga in terms. So kung fully paid naman po yung inyong equipment, ang i-request na po ninyong code is yung permanent code na, yung perpetual na. So, this coding system is for dun sa mga terms, no, na mga equipment. Alright, so that's it mga survey. Thank you.